ang pag-ambus. Mabigat ang gabi sa amoy ng basang lupa at ang bahagyang metalikong lasa ng langis ng baril na nanatili sa mga daliri ni Kaburamon Mon Alcaraz. Nakayuko siya. Ang dilim ay parang isang kamay na dumadagundong sa kanya. Tanging tunog lamang ang huni ng mga kuliglig at paminsang kaluskos ng mga dahong hinahaplos ng hangin. Nasa dibdib niya ang kanyang rifle. Ang pamilyar na bigat nito ay parehong kaaliwan at pasanin. Payak lang sa salita, ngunit mabigat sa kahinatnan ng kanilang misyon. I-escort ang konvoy ng mga supply sa isang daang bundok na kilalang pugad ng mga rebelde. Ngunit sa bundok na ito, wala talagang payak. Sa halos 8 taon niya sa Philippine Army, natutunan niyang sa likod ng bawat tinatawag na routine mission ay nakatago ang posibilidad ng dugo at kaguluhan. Tahimik na umusad ang konvoy, patay ang mga ilaw upang maiwasan ang matunton. Naglakad ang mga sundalo sa gilid ng mga truck, matay nagsusuri sa mga tuktok ng bundok na parang may sariling paghinga ang mga anino. Matulis ang isip ni Mon, ngunit may kumakain sa loob niya na pagkabahala. Parang may mali. Sobrang tahimik, sobrang planado, para bang ang kagubatan mismo ay nagpipigil ng hininga. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang M16. Idiniin ang stock sa balikat, wari kaya niyang pilitin ang sarili na maging handa sa anumang darating. Sandaling pumasok sa isip niya ang kanyang tahanan, si Lisa, ang kanyang asawa, na humalik sa kanya bago siya umalis ng kampo. Mahina at nanginginig ang boses na humihiling na bumalik siyang ligtas. Hindi ito sinasabi ni Lisa ng diretso, pero ang mga mata niya palaging nagtataksil ng takot. At ang kanilang anak na si Mariel, 5 taong gulang pa lamang, na naniniwalang ang kanyang ama ay isang bayani, walang talo, lumalaban sa mga halimaw ng gabi. Ang alaala ay parehong pananggalang at sugat. Hindi siya pwedeng mabigo. Isang mahinang kalabog ang bumasag sa katahimikan, parang sanga na putol pero mas matalim, mas sinadya. Nanigas si Mon, tinaas ang kamay bilang senyas. Huminto ang konvoy. Dumapa ang mga sundalo, nakataas ang mga rifle. Inunat ni Mon ang pandinig, dinig ang pinong kaluskos ng bakal, ang bulong ng tela laban sa bato. At bigla, sumabog ang mundo. Umugong ang unang pagsabog, dumagundong sa gabi na parang kulog. Isang bolang apoy ang lumamon sa unahang truck, pinailawan ng dilim na malupit na kahel. Sumipol ang mga piraso ng bakal na parang mga bubuyog na galit. May mga sigaw ng tao at sumunod ang putok ng baril. Sunod-sunod na dagundong mula sa gubat, pula ang bakas ng bala na pumuputol sa dilim. Nagsimula na ang ambus. Dumapa si Mon, gumulong sa likod ng isang malaking bato habang pumupupulbos dito ang mga bala. Kumilos ang kanyang katawan ayon sa sinanay, walang iniisip. Itinapat niya ang rifle at nagputok ng maikling putok tungo sa mga aninong kumikislap ng apoy. Ang mga kalaban ay nakabaon sa talampas, may mataas na posisyon na bumubuhos ng kamatayan sa ibaba. Kaunti lang ang nakikita ni Mon pero walang tigil ang putok nila. Katabi niya, isang batang sundalo, di pa 20 anyos, ang napasigaw ng tamaan ng bala sa balikat. Itinapon siya pabalik. Hinila siya ni Mon, kinaladkad sa ilalim ng truck. Duguan ang uniforme nito, mainit at malagkit. Laban ka, Private, sigaw ni Mon, pero kumukurap ang mga mata ng bata na mumutla. Muling dumagundong ang pagsabog, itinapon ang hulihang truck sa gilid. Kumalat ang mga supply pagkain, bala, gamot, ngayon ay wala ng silbi sa gitna ng putukan. Ang kanilang commander, si Teniente Cruz, sumigaw ng mga utos, malakas ang tinig sa gitna ng kaguluhan. Flanking team sa akin, suppressive fire kaliwa. Buwang tapang niya, pero nakita ni Mon ang pag-igtad ng kanyang katawan ng tamaan ng burst. Bumagsak siya, dugo ang umagos, tapos na agad. Isang tibok ng puso lang, halos gumuho ang lahat. Kumakagat ang takot sa sikmura ni Mon, pero tinulak niya ito pababa. Gumapang siya kay Cruz, sinuri kung buhay pa. Wala na. Mabigat ang lungkot pero wala ng oras. Ako na ang magtatake command. Sigaw niya, umaalingaw-ngaw sa kaguluhan. Napatitig ang mga sundalo, desperado ang mga mata. Hindi pwede makita nila ang takot. Kailangan niyang maging bato. Suppressive fire sa talampas, utos niya. 2 fire team, sumama sa akin, lilipulin natin sila. Pumutok ang mga bala sa ibabaw nila habang gumanti ang kanyang mga tauhan. Pinipilit na ibaba ang mga kalaban. Kumilos si Mon, kumaway, tumakbo paakyat kasama ang piling tao. Bawat hakbang ay parang utang na oras. Umakyat sila sa madulas na lupa. Humihiwalay ang putik at bato sa ilalim ng bota. Nilalapan ng bala ang paligid, pero patuloy silang sumusulong. Galit at survival ang nagtutulak. Nanguna si Mon, nagputok habang umaabante. 2 silweta ang bumagsak sa kanyang putok. Amoy pulbura at dugo ang talampas.
nakabaw ng mga kalaban sa mga posisyon. Batot granada ang sumabog, pinunit ang lupa at hangin. Sumupsob si Mon sa likod ng troso, nagre-reload, pawis ang bumabalot sa mga daliri. Sa paligid, lumalaban ang kanyang mga tauhan na parang mga hayop na itinulak sa bingit. Naalala niya si Liza at Mariel, mga mukha nilang nagbibigay lakas. Hindi siya pwedeng mamatay dito, hindi pa ngayon. Lumundag siya mula sa takipan, sumugod sa pugad ng putok. Nagputok ang ripple, paos ang tinig sa pagsigaw ng mga utos. Dumampi ang bala sa kanyang braso, humiwa ng laman, pero hindi siya tumigil. Isang granada ang gumulong malapit. Mabilis niyang tinadyakan pabalik at sumabog ito ilang segundo lang. Pinunit ang paligid. Natumba siya sa lakas ng pagsabog, umuugong ang tenga, malabo ang paningin. Sa pagitan ng ulap, nakita niyang itinutok sa kanya ang AK-47 ng kalaban. Parang bumagal ang oras. Kumapa si Mon sa kanyang baril sa tagiliran, pero bago siya makaputok, sinalubong ng kanyang kasamahan, isang payat na sarhento na si Dado ang kalaban, sinaksak ng patalim sa dibdib. Tumitik si Dado kay Mon, ngumiti sa gitna ng dugot dumi. "Tuloy tayo, kabo!" sigaw niya bago muling sumugod. Dumiretso sila, pulgada kada pulgada, pinipilit linisin ang talampas. Nakahandusay ang mga bangkay, kaibigan at kaaway. Parang walang katapusan ng laban, pero unti-unting humina ang putok ng kalaban. May nagtangkang tumakas sa gubat, pero inabutan sila ng mga bala ng tropa. At bigla sumapit ang katahimikan. Tanging hingal ng mga nakaligtas at ang pagliyab ng mga truck ang narinig. Nakatayo si Mon sa gitna ng bangkay, humihingal, ang uniforme basa ng dugo na hindi lahat kanya. Tumitik siya sa kanyang mga tao, ang natira sa kanila. Sobrang dami ang nawala. Nakaukit sa alaala niya ang mga mukha. Si Dado, nakasandal sa puno, duguan sa tatagiliran, mahina ang ngiti. "Na-hold natin, kabo," bulong niya. Lumuhod si Mon, hinawakan ang kamay niya. "Na-hold natin," tugon niya, kahit ang bigat ng pagkawalay parang bundok sa kanyang dibdib. Unti-unting sumilip ang bukang liwayway, ipininta sa malupit na liwanag ang labanan. Umuusok ang mga truck, dala ang amoy ng sinunog na bakal at laman. Dumating ang reinforcements, huli na, madidilim ang mga mata sa nakitang pinsala. Halos di ito marinig ni Mon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang bawat sandali, bawat sigaw. Nabuhay siya, pero hungkag ang pakiramdam. Nang kalaunan, habang iniaakyat ang mga bangkay sa mga truck, tumayo si Mon sa gilid ng talampas. Tanaw niya ang malawak na kagubatan, nagtatago ng mga kalaban at alaala. Nagliyab siya ng sigarilyo, nanginginig ang kamay, mapait ang usok sa kanyang baga. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ramdam niya ang bigat ng kamatayan, ang nipis ng linya ng buhay at pagkawala. Muling pumasok sa isip niya sina Liza at Mariel, at isang luha ang dumulas sa kanyang maruming pisngi. Nabuhay siyang muli para makita sila, kapalit ang mga kapatid na hindi na uwi. Isusulat ang ambus sa mga ulat, tatawagin lang na casualty numbers at tactical analysis. Pero para kay Mon, higit pa ito roon. Ito ang gabing naging higit at kulang siya bilang sundalo. Isang taong ginugulo ng mga multo, tinatalian ng tungkulin, at habang buhay na sugatan ng apoy ng survival. At nang bumaling siya balik sa kanyang unit, alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Tatawagin siyang muli ng bundok at tutugon siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Dahil ang mga tulad niya, walang ibang pagpipilian kundi maglakad muli sa ambus, paulit-ulit hanggang wala nang maibigay.